Magandang gabi po sa inyong lahat. Para naman kayong naghahapis. Good evening po. Good evening, Father. It's good to be back here, no? Masarap sa pakiramdam na nakapagmisa uli kasama kayo. And I believe there is only one reason why we are gathered at this very hour. It is because of God's invitation. Palaging ganoon, no? Sa ating pagmimisa, sa ating pakikipagkaisa, sa banal na piging o sa banal na Eucharistia, it is the Lord who invites us. Hindi natin inanyayahan ang ating mga sarili upang pumarito, pero ang Diyos ang patuloy na nagpapaanyaya sa atin na pumarito. At tayo ay tumugon sa Kanyang paanyaya. Kaya, we always expect God's blessings every Eucharist that we attend. At lalo ngayon dahil tayo ay nagseseptenaryo sa ika-6 na pighati o dalamhati o hapis ng ating inang si Maria. Palagi ko pong sinasabi, every devotion, every novena, every septenary, every devotion sa lahat ng mga banal o maging sa ating inang si Maria would always lead us to Jesus. Ang totoong pagdidebosyon, pagnonobena, pagseseptenaryo ay inilalapit tayo kay Jesus. Iyon ang totoong pagnonobena at pagdidebosyon. Kaya kung tayo ay nagnonobena, kung tayo ay nagseseptenaryo, o nagdadasal, pero lumalayo tayo kay Jesus, iba po iyon. Tanungin na natin ang ating mga sarili. Totoo ba talaga na ako'y nagdidebosyon, nagnonobena, lumalayo naman ako kay Jesus? Lumalayo naman ang aking pakikitungo sa ibang tao? Hindi ho naman ako nagmamahal, nagpapatawad. Because the lives of the saints, especially the life of Mary, our mother, would teach us of one thing, to be closer to Jesus. Kaya naman po mga kapatid, sino ho dito ang nakapang-anim na septenaryo? Pakitaas ho ng kamay. Ayan. May plano naman kayong kumpletuhin bukas. Ano ho? Kaya at this point, at this day, sa ating pang-anim na pagseseptenaryo, naway, nakikita na natin ang bunga ng ating pagmimisa, ng ating pagseseptenaryo. Nakikita na natin ang buhay ni Maria na nagdadala sa atin kay Jesus. Kung hindi pa, meron pa tayong isang araw to see and to imitate the life of our mother, the life of Mary, who is a mother also of our Lord Jesus Christ. Ang ating pong pagninilayan ngayon ay ang ika-6 na hapis ni Maria, ang pagsaksak sa kanyang tagiliran at ang pagbaba mula sa krus. At nais kong ibahagi sa inyo ang dalawang salita. To remember, words to remember. Pananatili ni Maria kay Jesus at ang kanyang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Pananatili at pagtanggap. Ito rin sana ang ating matutunan kay Mariang nagdadalamhati, ngunit nanatili siya sa buhay ni Jesus at tinanggap niya ang katawan, ang namatay na katawan ng kanyang anak. How painful it is in the part of Mary, seeing her son, tinutusok ang tagiliran kahit patay na. How painful it was for Mary na nakita niyang ibinababa ang kanyang mahal na anak. It was very painful for a mother, especially for Mary.
Pero, she stood still and she embraced her son. Ganoon yung pagmamahal ng inang si Maria, na natili sa piling ni Jesus at the foot of the cross. At hindi lamang nanatili, tinanggap niya ang katawan ng kanyang anak. Mga kapatid, sa atin rin pong mga buhay, sinusubok rin ang ating pananampalataya. Naway manatili rin tayo kay Jesus. We remain in Jesus, and we also embrace and accept the will of God. Katulad ng ginawa ni Maria, ang pagtanggap at pananatili sa kalooban ng Diyos ay ganon ang ibinibigay na halimbawa ni Maria para sa ating lahat. Kaya, nawa mga kapatid, wag ho tayong mag-complain. Minsan kasi ayaw nating tanggapin ang kalooban ng Diyos. Minsan sasabihin natin, bakit ako ang nagkasakit? Pwede naman yung kapitbahay namin na madaldal. Pwede naman yung aking kakilala na madamot. Bakit ako pa? Na naglilingkod naman ako all throughout my life. Instead of saying that, we have to pray, Lord, teach me to accept your will. At makikita ho natin mga kapatid, tayo ay pagpapalain at iingatan ng Diyos. Ano ba ang ginawa ng Diyos kay Maria? Dinakila si Maria ng Diyos. Blessed are you among women. Bakit? Dahil nanatili si Maria kay Jesus. Tinanggap ni Maria ang kalooban ng Diyos. And that is why siya ay pinarangalan at dinakila ng Diyos. If we also remain in Jesus, and if we also listens and obeys to the will of God, we will be blessed by God 100-fold. Hindi po ito biro, kung hindi ito ay buhay na patutuo sa mga naglilingkod sa Diyos. Katulad ng sinabi ng ating Ebanghelyo, ibinaba si Jesus, tinusok kanyang tagiliran, ngunit ni isang buto ay walang nabali because it was already written. It was already in the will of God. Na kahit ganoon ang mangyayari sa kanyang anak, iingatan pa rin ng Diyos. Mga kapatid, naway ang salita na ating narinig ngayon ay patuloy na magpapanibago sa atin. Ay patuloy na magbibigay sa atin ng lakas upang tayo rin ay magpatuloy sa ating pananatili kay Jesus, sa ating pagtanggap sa kalooban ng Diyos until the end. Si Maria ay nanatili sa kanyang anak until the end of life of Jesus. Ito rin ang itinuturo sa ating mga sumusunod kay Jesus. Hindi yung kalahati lang, hindi yung three-fourth lang, kundi buong buhay natin, tayo ay patuloy na maglilingkod sa Diyos. Whatever it takes, anumang mga hamon, anumang problemang pagdadaanan, magpapatuloy tayo dahil nababatid nating kasama natin si Jesus. Nawa ang mga panalangin at pag-iingat at pamamagitan ng ating inang si Maria ay sumasa atin, sampo ng ating pamilya, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.